walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako pong inyong kapuso, Jessica Soho, ngayong gabi. Kung may tiyaga, meron nga bang nilaga? Bago magtayo ng restaurant, mga dapat mong malaman para hindi mapasubo. Bagong mukha ng pakikipag-ugnayan ng tao. Facebook, may dalang peligro. Milya-milyang kable na dati nagdadala lang ng gulay at ginagamit sa mga minahan, ngayon gamit na rin pang-aliw ng tao. Extreme Adventure Zipline. Bagong paraan ng pagpreserba ng tao, plastination. Kung mahirap titigan, baka mapanaginipan ko mamaya. At sa nakalipas na 25 taon, mga makukulay na personalidad sa politika na akin ang nakapanayam. Would you mind if I ask you how many shoes do you have? I have more shoes now than before. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingero si Andagan. Except that Peabody is Jessica Soho. They will be dedicating some work. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you God for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. Bukod sa pag-eembalsamo at taxidermy, may iba pang paraan upang ang katawan at parte ng katawan ng tao pwedeng mapreserba para higit itong mapag-aralan. Gamit ang plastic, ang tawag sa prosesong ito, plastination. Taguig, isang kakaibang museo ang nagbukas nito lamang Huwebes. At ang mga nakadisplay, mga totoong katawan, buto, puso, utak, laman loob ng tao. Inuulit po namin, hindi po ito mga replika o modelo lang, kundi totoong parte ng katawan ng tao. Mga bangkay na nakadisplay kung tutuusin. Pero imbes na matakot, mamamangha ka sa kanila. Lahat kasi ng mga ito priniserba sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na plastination. Pinakabagong paraan ng pagpapanatili sa katawan ng tao o hayop man, kung saan ang bawat hibla ng laman ng katawan ng tao ginagawang malaplastic. Itong mga plastinated bodies na to, or specimen kung tawagin natin, non-toxic. Actually, sabi nga nila, pwede mong hawakan, maaamoy mo, pwede mong ilapit yung ilong mo, at nung hindi ka magkakasakit, mawawala na tayo, sila nandiyan pa. So, napakagandang medical at educational tool. Naimbento ng German doctor anatomist na si Dr. Gunther van Hagens ang proseso ng plastination. Matapos i-embalsamo ang katawan ng tao, tatanggalan ito ng balat, ilulubog sa malamig na acetone, uri ng kemikal para matanggal ang taba at iba pang mga likido. Sunod itong lalagyan ng polymer, isang uri ng kemikal para maging malaplastic. Inaabot daw ng halos isang buong taon bago matapos. Tunay ngang nakakamangha itong exhibit na ito dahil ang mga nandito ay hindi lang mga specimen o mga binuo-buo lang na mga katawan o parte ng katawan ng tao, kundi totoong katawan at parte ng katawan ng tao na plinastinate. Ang mga
specimen na nakadisplay sa museyong ito galing sa mismong laboratorio ni Dr. Von Hagens sa Germany. 6 na buwan ang itatagal nito sa Pilipinas. Hindi naninigarilyo. Ito, Simula na po siyang manigarilyo. Papunta po dito, kung saan nagkaroon na siya ng maraming sakit, hanggang sa maging isang end-stage lung cancer. na po. Panakot ito sa mga nagyoyosi ng medyo matagal na ayaw paawat. Ito yon. Kung mahirap titigan, baka mapanaginipan ko mamaya. Meron ditong katawan na puro muscle. Taong nakapormang tatakbo, nagbabasketball, pumapana. Sa gitna ng mainit ngayong pagtatalo tungkol sa reproductive health bill, nakadisplay rin dito ang iba't ibang stage ng development ng fetus. Makikita pa ang isang babae na may sanggol sa kanyang sinapupunan. Ano yung pinaka-importanting mensahe na gusto ninyong come across? Una-una sa publiko is alamin mo ang katawan mo, mahalin mo ang katawan mo, respetuhin mo ito at huwag mo ito aabasuhin dahil aalagaan ka nito. Ang mga specimen na ito, kusang loob daw na ibinigay o idinonate ng mga may-ari para ma-plastinate. Kita mo lahat ng nerves. Ito yung mga nagbibigay na ng kanilang consent bago pa lang sila mamatay na, pwede mong gamitin ang katawan ko for study and scientific purpose. Medyo may bahid ng takot marahil. O hindi man takot, it's shock. Super ganda. Ngunit hindi sang-ayon sa exhibit na ito si Sister Pilar ng grupong Pro-Life Philippines. May entrance fee pa nga para bagang pinaghahanap buhayan nyo itong mga tao. Kilala natin yung dignidad ng tao. Kung tutul tayo sa pornography, prostitution, kasi alam natin na kontra yan sa dignidad ng tao, ano pa kaya itong mga patay na they also deserve our respect. Kung nakikita ng buong mundo, by almost 22 million people now all over the world, bakit hindi tayo? At kung makakatulong naman sa siyensya. Subalit alam nyo bang bago pa dumating dito sa Pilipinas ang exhibit na ito, meron ng ilang mga Pilipino na sumubok mag-plastinate ng bahagi ng katawan ng tao. Ang anatomy professor na si Dr. Rafael Bundok, nakapag-plastinate na raw ng puso ng tao. Mahaba siyang proseso. Usually it takes about 6 weeks for a single organ. So you can just imagine mo na lang, no, kapag ang pinlastinate mo buong katawan, no, talagang mahaba siyang proseso, siguro buti ng mga 6 months yung... Ang mga ginagamit daw kasi nilang specimen sa pagtuturo sa klase, katawan ng tao na priniserba sa pamamagitan ng formalin. Oras na nawala na ito sa pagkakababad sa formalin, mag-umpisa na siya maagnas. Pero hanggat nakababad siya, pwedeng pag-aralan ng estudyante. Subalit pag-aaralan mo, medyo messy siya kasi basa, masangsang amoy at mahirap i-handle. Samantalang ang mga bahagi ng katawan ng tao na priniserba sa pamamagitan ng plastination, pwede raw umabot hanggang 100 taon. Sa dami raw ng mga dumadaang pasyente sa operating room ng UST Hospital, nakabuo na ang kanilang Department of Pathology ng sarili nilang gallery ng mga priniserbang body organs na tinamaan ng iba't ibang klase ng mga sakit. Pati ang mga priniserbang fetus, meron dito. Pero lahat daw ng mga specimen ito may permisong kinuha mula sa pamilya ng mga namatay. Malaking tulong daw ang gallery na ito sa kanilang mga estudyante. Hindi ka na kailangan mag-imagine galing sa nababasa mo sa libro at ganito pala yung itsura nito. Kasi nakikita mo na kagad dito yung specimen. Kung tutuusin, hindi na bago sa ating kultura ang pagpipreserve ng katawan ng tao ng mga namatay. Ang mga katutubong Ibaloy sa Benguet, ginagawang mami ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagbilad nito sa araw. Karaniwan ding iniembalsamo ang mga namatay para tumagal ng ilang araw bago maagnas para mapaglamayan. Pero may ilang napreserbang katawan na balot ng misteryo at kababalaghan.
Tulad ng bangkay ng isang babae sa bayan ng Santa Rita sa Western Samar. Makalipas ang halos 40 taon, halos buo pa rin daw. Enero 1971, nung namatay ang 55 anyos na si De La Hia, o mas kilala sa kanilang lugar bilang si Mama Yayang. Pinupunasan namin ito bago bihisan. Ayon sa tagapangalaga ng bangkay na si Vic, dati raw manggagamot sa kanilang lugar si Mama Yayang. Bago raw ito namatay, ipinagbilin daw niya kay Vic ang kanyang katawan. Kaya raw hanggang ngayon, inaalagaan pa rin niya ito at pinagawan pa ng sariling kapilya. Dahil siya ay isang milagro, yung iba humahalik sa kanyang kamay, tsaka pinapahid sa kanilang mga karamdaman, naalis ang sakit. Ang paniniwala kasi ng ilang mga taga Santa Rita, milagroso ang bangkay ni Mama Yayang at nakapanggagamot pa rin daw. Pag hindi totoo yung paniniwala mo, hindi ka gagaling. Pero kung kusang loob ka at naniniwala kang totoong may milagrosa, gagaling ka agad din. Pero ayon sa health officer ng Santa Rita, posible raw na ang mga preservatives na inilagay sa bangkay ni Mama Yayang ang dahilan kaya hindi ito naagnas. Yung dami ng chemical na ipinasok sa katawan, kaya isang rason yan na hindi pa siya naagnas. Darating ang panahon na talagang madidecompose din yan. Subalit mas naaalarma raw ang kanilang opisina sa sakit na posibleng madala ng bangkay kung hahayaan lang itong naka-expose, lalo pa kung si Mama Yayang namatay dahil sa sakit. Dapat dilibig natin yan kasi may possibility na makahawa ng mga tao. Para naman sa mga naniniwalang may himalang dala ang ganitong mga bangkay, may paalala ang simbahang Katoliko. Hindi naman dapat sambahin niya, no? Kahit na ano ang dahilan nun, tao pa rin ito. Itong incorruption niya can be a testimony na siya'y nabuhay ng naaayon sa isang nananalig sa Diyos, kaya dapat siyang tularan. Pero yung siya'y sambahin, laging mali yun, no? Samantala, para sa mga gustong mapag-aralan ang mga misteryo at hiwaga tungkol sa katawan ng tao, may mga nagsisilbing palatandaan kung gaano kakomplikado at kahalaga ang bawat parte natin. Naway magsilbi rin ang mga itong paalala upang lalo nating alagaan ang mga ito at ang himala ng buhay na ipinagkaloob sa atin. Susunod, milya-milyang kable na dati nagdadala lang ng gulay at ginagamit sa mga minahan, ngayon gamit na rin pang aliw ng tao. Extreme Adventure.